Nagkikrave ka ba sa mga Italian food dito sa Japan tulad namin? O di kaya naman dahil gusto mong bigyan ng reward ang iyong sarili ay gusto mong itry ang iba't ibang klase ng restaurant dito sa Japan. Kaya naman ngayong araw ay sinubukan namin kumain dito sa Italian and Sweet Silk Road Restaurant. At syempre kasama pa rin natin ang ating mga Dabarkads. At located nga itong restaurant na Silk Road dito sa Power Mall Maebashi, Gunma, Japan. At habang nasa waiting area nga para tawagin ay nagbabrowse na kami ng mga menu nila. At affordable naman pala dito sa Silk Road Restaurant. Pagpasok nga namin ay agad kami nagsulat ng pangalan at kung ilang tao ang kasama namin. And then kailangan mo nga maghintay doon sa waiting area nila. At habang naghihintay nga ay nag-video-video ako ng kaunti. Maganda nga ang ambience sa loob at mukhang bago pa itong restaurant na ito. Sobrang na-excite na nga kami dahil first time namin dito. Meron din silang place para sa mga solo eater. At pagkaupo nga namin ay binigyan na kagad kami ng tubig na napakalamig. At syempre nagsimula na nga rin kaming mamili ng aming o-orderin. At tablet nga rin pala ang gagamitin mo sa pag-order. Mabilis na nga lang kaming nakapag-place ng order dahil dun sa waiting area ay nakapamili na kami kung ano yung aming mga gustong bilihin. At syempre, sumubo kami ng dalawa nilang klase na appetizer. Isang order nga ng onion rings ang pinili namin at nagkakahalaga ito ng 605 yen. Habang ang karagi naman na may potato fries ay nagkakahalaga ng 550 yen. Marami pa nga silang klase ng appetizer kaya kayo na lang ang mamili. At ang sumunod nga na order na dumating sa amin ay itong pizza na ang flavor na pinili namin ay honey and cheese. At nagkakahalaga nga itong 1,100 yen at kasyang-kasya na ito sa aming apat. At syempre dahil nandito na ang ating mga appetizer ay titikman na natin ito. Gustong gusto ko nga yung onion ring. At syempre sinubukan din nga natin itong fries nila at in fairness nga dun sa dalawang appetizer ay napakasarap at sulit na. Sinunod naman namin tikman ay yung pizza at grabe guys, sobrang recommended ko itong pizza nila. Sobrang nasarapan nga kaming lahat dito sa na-order namin na pizza. Kaya naman kung pupunta kayo dito ay huwag niyong kakalimutan umorder ng pizza nila dahil grabe mapapasayaw ka talaga sa sobrang sarap. Hindi pa nga namin nauubos yung aming appetizer ay dumating na nga yung iba pa naming order. Ito nga yung seafood pasta in marinara sauce. Ito naman yung seafood cheese spicy pasta. At parehas nga yung seafood pasta na yon na medium size. At sa sobrang laki nga ay kasyang-kasya na yon na pangdalawahan. Nagpe-prepare na nga ako dito dahil steak nga yung in-order ko. Yung chicken steak nga with rice yung sa akin. At alam nyo bang 900 yen lang ito? At ang kay ate naman ay hamburger and chicken steak with rice. 1,298 yen naman yung kay ate. Habang ibinababa nga nila yung mga order namin ay talaga nga namang takam na kami. Yung tipong gusto na nga naming tikman pero hindi pa tapos yung pagsaserve. Itong seafood pasta na nga ito na medium size ay nagkakahalaga ng 1,298 yen. At pwede ka na ngang may ka-share dito dahil marami nga yung servings. At the rest nga nung main dish na in-order namin ay nagkakahalaga lang ng 1,000 to 1,500 yen. Sobrang sulit na nga rin dahil masasarap talaga yung aming na-order. Sa halagang 1,500 yen ay talaga nga namang mabubusog ka at talagang kakaiba rin na experience namin dito. Bukod sa maganda na talaga yung place at bago pa, masasarap talaga yung pagkain nila. At in-order nga rin namin itong kanilang assorted platter dessert. 4 na klaseng dessert nga ang kasama sa platter na ito at nagkakahalagang 693 yen. Sobrang heavenly nga experience namin. At dahil sinusulit nga namin ang stay namin dito sa Italian restaurant na ito ay chinek na nga rin namin yung kanilang toilet. Malaki nga ang toilet nila dahil meron silang 2 cubicle at napakalinis talaga sa loob. Ang Instagrammable nga pati yung kanilang CR at meron pa silang nakahiwalay na mini corner ng kanilang powder area. At napakalinis din nga ng kanilang mga cubicle. Kaya naman talagang kahit sa CR ay nai-enjoy mo yung experience dito sa mga restaurant dito sa Japan. Tapos na nga kaming kumain at nakapagpahindag ng kaunti ay magbabayad na nga kami ngayon. At ang kagandahan nga dito ay bukod sa cash na pambayad mo, pwede ka rin gumamit ng mga credit card. At kung gusto mo naman ng PayPay, Nanako or Suica ay pwede mo nga ito gamitin dito as mode of payment. At credit card na nga lang ang ginamit kong pambayad dahil syempre makakaipon tayo ng points kapag credit card ang ginagamit mong pambayad. At eto ngayon naging total ng aming kain ngayon dito sa Silk Road Restaurant. Overall experience nga namin ay napakasulit dito sa Silk Road Restaurant. Hanggang dito na lang muna. Follow us for more Japan vlog. Jane!